Hello ladies, alam nyo ba na may mga kalalakihan na kahit na mahal ka ay pinipiling iwanan ka? Hello guys, so ang topic natin for today, mga dahilan kung bakit umaalis sa isang relasyon ang lalaki kahit mahal niya ang babae. So, kung gusto mong malaman ang mga rason na ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, eto, ating aalamin ang mga rason kung bakit umaalis sa isang relasyon ang lalaki kahit mahal niya ang kanyang partner. So, at number one, eto yung lack of compatibility. Alam nyo, kahit nagmamahalan kayo, mahal na mahal nyo ang bawat isa, pero kapag hindi kayo compatible talaga, darating at darating yung punto na talagang hindi na kayo nagkakasundo. So, sa isang long-term na relasyon, napakahirap yan. Okay? Kasi, ang dami nyong hindi na pagkakasunduan. Okay? So, magbibigay ako ng mga examples na sa mga maaring hindi kayo compatible. Okay? So, ito, example number one. Ito, yung mismong S. Pagdating sa bagay na yan, kapag hindi kayo compatible, kapag hindi kayo nagkasundo, napakalaking dagok yan sa inyong relasyon. Maaring yung isa ay iba talaga. Napaka-hyper niya. Ibang-iba ang mga gusto niya. Tapos ikaw naman ay maaring napaka-old-fashioned mo sa bagay na yan. Napaka-conservative mo. Kaya talagang sa punto na iyan ay talagang hindi na kayo magkasundo. So ano ang mangyayari kapag laging ganyan? At walang gustong bumigay or makipag-compromise? Wala na. Yan ang isa sa maaring dahilan na iiwanan ka. Okay? So ito pa, ang isang example. Number two, ito yung magkakaiba kayo ng goals sa buhay. Nako, iba na naman ito. Siyempre, kapag sobrang magkaiba kayo ng mga life goals, yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo, nako, talagang magiging problema yan. Kapag yung isa ay talagang aggressive siya sa kanyang mga plano, tapos yung isa naman ay wala, medyo relax yan, medyo may pagkatamad, kontento na siya sa kanyang kinalalagyan, okay na siya doon. So talagang kapag doon pa lang, hindi na kayo magkasundo kasi yung isa talagang gusto niya na umangat habang yung isa ay nakalaylo lang. Kontentong-kontento na siya sa kanyang kalagayan. Kumbaga, ayaw niyang lumabas sa kanyang comfort zone. Tapos yung isa ay sobrang napaka-agresibo, di ba? At eto pa, yung different personalities. Ayan na naman. So, kapag ganyan, mahirap talaga. Lalong-lalo na kapag ayaw mag-adjust sa bawat isa. Sabihin natin, different personalities. Yung isa, extrovert. Yung isa naman, introvert. Ano ang mga ito? Yung isa talagang mahilig siya sa mga sosyalan, sa mga mahilig siyang makipag-usap sa mga tao. Gusto niya yung maingay. Gusto niya yung nakikihalubilo sa mga tao. At ikaw naman, introvert ka. Gusto mo lang sa bahay, gusto mo lang nanonood ng TV, gusto mo lang magkulong at magbasa. So, literal na taong bahay ka. At yung isa, sa labas naman siya. So, literal na magkaiba kayo sa mga personalidad ninyo. Di ba? So, kapag ganyan, ay talagang magiging problematic yan. At ito pa, yung magkaiba kayo ng values. Mahalaga ito. So, kapag ikaw ay talagang literal na mabait ka, sumusunod ka sa mga tama, palasimba ka. Kung ikaw ay palasimba, siya naman ay hindi siya naniniwala sa mga ganyan. So talagang napakahirap, di ba? Kapag ganyan, talagang complete opposites, mahirap yan sa isang pang matagalang pagsasama. So, ayan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang lalaki ay umaalis, iniiwanan ang kanyang minamahal kapag talagang magkaiba kayo. Sobrang opposites ika nga. So, ayan po, ang number one. Number two, ito yung unresolved conflicts. Sa isang relasyon kasi, hindi maiwasan na mayroon tayong pagtatalo minsan o kaya nag-aaway o kaya may mga issues na ating pinagdebatehan tapos sa bandang huli ay medyo naging mainit yung mga diskusyon at hindi na tayo nagkikibuan, di ba? May mga ganyang mga senaryo. So, kapag hindi kayo nagkakasundo at mas lalong lumalala yung hindi nyo pag-uusap, hindi kayo nagpapansinan,
Naku, mahirap yung ganyan kasi kapag ganyan ay, nagiging distant na rin ang mga nararamdaman niyo sa bawat isa habang tumatagal na hindi kayo nag-uusap ng maayos. Bago kayo matulog dapat yung mga bagay-bagay na hindi niyo napagkasunduan ay maayos muna bago kayo matulog, 'di ba? Gano'n 'yon. So, kapag laging ganyan, naku siguradong, hindi na maging maayos ang pagsasama niyo at 'yan ang isang dahilan kung bakit, piniling aalis ang lalaki kahit mahal ka niya. So, ayan po ang number 2. Number 3, ito yung infidelity. So, ito na yung meron ng pagtataksil, panloloko, okey? Ang kadalasan na alam ng tao, mga lalaki ang nanloloko, pero hindi totoo 'yan. Marami ring mga kababaihan ang gumagawa nito, lalong-lalo na sa generation na ito, sa panahon na ito na halos so makikita mo na napakaraming gumagawa ng mga ganitong maling gawain. So, kapag, sa isang pagsasama at natuklasan ng lalaki na may ginawang kalokohan ang kanyang partner, isa 'yan sa maging dahilan para iwanan ka ng lalaki. Kahit mahal na mahal ka niyan, talagang napakahirap sa isang lalaki na tanggapin yung mga ganyang pangyayari. Yan ang pinaka-the worst na maaring mangyari sa kanya, yung niloko siya or iniputan siya ng babae. Kung gaano kasakit sa babae yan, sobra-sobrang mas masakit sa lalaki yan. Kaya kapag mayroong ganyang pangyayari at nalaman ng lalaki yan, sobrang big deal yan sa lalaki. Hindi niya matanggap na gano'n ang mangyayari sa kanya. Okay? So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung communication issues. Napakarami kasi sa mga mag-partners na kapag nagkaroon na ng, hindi pagkakaunawaan, yan ang unang-unang nagiging affected, yung pag-uusap ninyo. Madalas talagang ayaw makipag-usap ang isa or kayong dalawa. Nag-iiwasan kayo at iniiwasan niyo yung issue na dapat niyong resolbahin, 'di ba? Gano'n madalas 'yan. Kaya sa halip na magiging okey sana, ay wala na. Dahil sa ayaw niyong ayusin, ayaw niyong mapag-usapan ang bagay at dahil sa hindi na pag-uusapan ang mga bagay-bagay, wala na. Nagiging mas malala yung problema dahil sa wala ng pag-uusap ng maayos, okey? So ayan po ang number 4. Number 5, ito yung family and cultural pressure. Naku, so ito na yung ayaw na ayaw ng mga mag-asawa, yung literal na nangingialam yung side ng isang parte or yung literal na mga biyanan. Ayan na po, yung pangingialam na yan, kadalasan, yan ang sumisira sa pagsasama ng mag-asawa. Kasi dahil sa may nangingialam lagi, nawawala na yung diskarte nila dahil sa pangingialam ng isang side. Okay? So kapag sa part ng babae at lagi siyang humihingi ng opinyon doon sa kanyang family, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, siyang nagsusumbong doon, naku, ano pa ba ang mangyari? Eh di, yung side ng babae, talagang magagalit at magagalit siya doon sa lalaki, di ba? Hindi pwede yan. Kung ano yung mga problema ninyong mag-asawa, kayo ang mag-usap, kayo ang mag-ayos ng mga gusot ninyo. Huwag na huwag kayong magsumbong doon sa pinanggalingan yung family dahil wala yan. Mas lalong gugulo ang pagsasama ninyo. Unless na meron na talagang hindi maayos na nangyayari tulad ng mga pananakit, tulad ng pang-aabuso, okay yan, magsumbong ka. Magsumbong ka sa pulis, sa barangay, gano'n. Pero kapag yung mga bagay-bagay na personal, na para sa inyong mag-asawa lang, sa inyong dalawa lang yan, huwag niyo nang ipagkalat kung saan-saan, di ba? So ayan po, ang number 5. So, ayan po ang iilan sa mga rason, mga dahilan kung bakit piniling iwanan ka ng lalaki kahit mahal na mahal ka niya. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.